Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Ombudsman Crispin Boying Remulla. Kasi po mukhang nakinig po siya sa pakiusap ni former Senator Dick Gordon na kung maaari ay i-open ulit ang investigasyon dito po sa Parmali scam na ito. Napakalaking po niyang Parmali na yan. Bilyong piso po ang nawala sa taong bayan. At maraming Pilipino ang namatay ng dahil dyan. Mamaya sasabihin natin sa inyo ha. At ganun din po, eto na naman si Yusek Attorney Claire Castro nang supalpal na naman. Oo, itong mga magkakapatid na Duterte hindi talaga makaporma o makapuntos man lang sa ating magaling na PPO at PCO Yusek Attorney Claire Castro. Kasi sinupalpal niya yung Vice Presidente, no? Tungkol sa kanyang komento tungkol kay Boying Remulla na kung siya daw ang presidente, hindi si Boying ang itatalaga niyang ombudsman. Supalpal po siya kay Attorney Claire. O ngayon, isa na namang nasupalpal kasi may nagtanong, yung kapatid naman. Okay, so mamaya sabihin natin kung sino yan. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Ngayon mga kababayan, eto na ang masalimuot na Blue Ribbon Committee hearing nung panahon ni Dick Gordon na siyang chairman dyan tungkol po sa issue ng Parmali. Yang issue po ng Parmali na almost 42 billion ang ipinuntang pondo from DOH na dapat ang DOH ang mamamahala ng mga kagamitan para po sa malalang pandemya noon. Binigyan po ng Kongreso ng bilyong piso ang DOH na dapat sila ang mamamahala ng pagpo-procure ng mga gamit para po sa pandemya. Yung mga face mask o anuman na maaring magamit ng mga Pilipino para po hindi lumala o ikamatay ang buhay dahil sa pandemya. Ang nangyari po mga kababayan, just to give you the scenario na lang yan, yung pera po na dapat gagamitin nila Duque na siyang dapat bibili ng mga items na yon ay inilipat po nila sa PSDBM, Procurement Service ng Department of Budget and Management. Wala naman pong kapangyarihan maglipat ng pera ang isang sekretarya. Dapat ang nag-uutos niyan, Kongreso, Presidente. Sinong nag-utos kay Duque? Diba? Ngayon, sino yung Yusek dyan sa PSDBM? Yung Christopher Lau, yun ang po ang nakasuhan, I believe nakakulong yan. O di kaya nakapiyansa, mga kababayan, ha? Tignan lang natin kung anong nangyari dito kay Christopher Lau, na isa pong taga Davao na tauhan ni Bongo, mga kababayan. Ha? Na nagtrabaho sa administrasyon ni Digong Christopher Lau. Yan. PSDBM. So eto po, no, si Christopher Lau, Yusek po yan sa PSDBM. Nakasuhan po yan ng GRAP. Biruin mo, GRAP lang sa laki ng perang nyo, hindi gawing plunder mga kababayan. Ha? At sila lang ang nakasuhan, si Duque po absuelto. Ngayon, sa balita ng GMA News, babalikan lang natin. Itong taon na to ng Agosto, siya, saka yung isa niyang kasamahan na kinasuhan ng GRAP, ay nagpiplead pa ng not guilty sa halagang 4.4 billion pesos. Dapat ito, plunder ito eh. Diba ang plunder, 50 million? O bakit naging GRAP lang? Kasi nga, yan lang po ang ginawang kaso na ipinasa ng ombudsman noon na si Martires sa Sandigan Bayan. Bakit hindi po diyan kasama sila Bongo at si Digong ninyo, yung tatay ninyong karton? Si Bongo, tao niya yan sila
Sino nag-utos kay Duque na maglipat ng pera? Sino may kapangyarihan? Hindi naman inutos ng Congress. Sino? Di ang presidente. O bakit? Pagdating sa kasuhan, ang manakasuhan lang mga kababayan ito, yung Parmali. Ang ginawa ni Lau na dating tauhan ni Bongo, nung naging senator si Bongo, nilipat po siya sa PSDBM. Pero yung mga yan, originally, mga taga Davao yan. Sila po, mga inchik. O, kita nyo paano pinamayagpak ni Digong ang mga inchik, lalo na sa Davao City? Ang ginawa ni Lau, kinontrata ang Parmali. Sinong may-ari ng Parmali? Si Michael Yang, yung economic advisor ni Digong. Nung sa Quadcom natagpuan na si Michael Yang ay drug lords. Alam ba ni Digong yon? Huwag magsinungaling si Digong na di alam. Hindi kasi nag-uulyanin na ako eh. Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Punyeta ka? Hindi mo na pala alam ang ginagawa mo? Hindi ka pa bumabang presidente nun? Di po ba? At sino lang mga nakasuhan? Si Lau. Saka yung mga kasamahan niyang mabababa, yung sa Parmali. Nandito po. Si Mohit Dargani, Lincoln Uyong, Twinkle Dargani. Itong Dargani na to, alam ko, ito yung gustong tumakas to, nahuli sa Davao Airport eh. Magkapatid to eh. Itong Mohit, saka si Twinkle Dargani, mga Indian national to eh. Wang Xiongzhen, mga inchik, mga kababayan. Justin Garado, Crisel Mago, Lin Ringzong. Tingnan ninyo, puro mga inchik, karamihan mga kababayan. So dito lang makikita kung paano po tayo ginago ni Digong at binenta sa China. Kaya ngayon dapat managot dito. Managot dito si Digong at si Bongo. So yan po yung istorya niyan. Ngayon po, nakikiusap si Senator Dick Gordon o former senator na i-open sana ni Ombudsman Remulla. Ngayon, ano po ang sabi ni Ombudsman Remulla? Eto na. Ombudsman orders reviewal, re-evaluation of arraigned Parmali cases. Kasi po yung kaso na yan, na graft and corruption, na ipunta na po ni Martires sa Sandigan. Dapat plunder yan bilyon Pero alam nyo naman si Martires, aso ng mga Duterte, dapat kasuhan nga yung matanda na yan Sa bagay, marikarma ka rin Martires. Pinapa-withdraw na po. Pinapa-recall. Pinapabalik ni Remulla, Hoy Sandigan, since hindi mo pa yan naaasikaso, biruin nyo ang tagal na nun. Ilang taon na naman. 4 o 5 taon na naman, hindi pa naaari ng Sandigang Bayan, pero salamat naman. At hindi nyo pa inaarin, siguro talagang ginawa ng Diyos para ma-recall, maibalik sa ombudsman at pag-aralan ulit. Sabi nga ni Remulla, where the evidences will lead us. Hindi lang dapat si Lau, hindi lang yung mga Parmali na yon, kundi sino? Walang big fish doon Kung baga mga dilis lang yan sino ba kumakain sa dilis? Di ba? Yung malalaking isda. Kung ano man, di ba mga bottom feeder nga kung tawagin. Kaya yari na, ito po yung kinakatakutan ni Amy Marcos. Kaya ayaw niyang maging ombudsman si Remulla kasi mabubulat-lat lahat ng kaso na nakapending sa ombudsman tungkol sa mga Duterte at mga tauhan nito. Lalong-lalo na si Roque at sino pang mga Duterte minions na sinampahan ng kaso sa ombudsman. Pero hindi ginalaw ni Martires kasi mga tauhan ng Duterte. Ombudsman Remulla has ordered the withdrawal of the yet to be arraigned cases in the Sandigan Bayan related to the alleged anomalous procurement of medical supplies from the Parmali Corporation in 2020. Biruin nyo, tama tayo, almost 4 o 5 taon na. Remulla said he wanted to again evaluate the cases. Quote, I gave instruction to withdraw first cases of Parmali, where there have been no arraignment yet in the Sandigan Bayan. Because I want to re-evaluate the cases, I want to know the details that are put in the cases because it really matters. The details are actually very important in these cases. I want the Sandigan Bayan to have a good grasp of the cases immediately during the start of my term. Remulla noted that he wanted the cases ready for trial. Dapat hindi lang
si Lau. Hindi lang yung mga nabasa nating mga inchik na mga Parmali employee. Nasaan si Duque? Ano ang partisipasyon ni Duque? Ano ang partisipasyon ni Bongo? At nung tatay nilang Karton, bakit ni-left out yan ni Martires? Dapat tanungin din, imbestigahan din tong si Martires talaga eh. Dapat pag-file mo ng kaso, kompleto na. Ready na ang prosecution team. Correct, I agree. Ha? Yan, mga kababayan, nakakahiya po. Ha? Oh, ito pa sabi dito, Remulla said that those withdrawn were cases that have yet to be arraigned. May kasong na-arraign na, pero we are talking about several cases. So yung wala pang arraignment, ayun yung pinapahila natin para pwedeng pag-aralan. Uy, talagang may sasabit mga kababayan. Baka nangangatog na si Duque dito. Masaan ka man Duque, ha? Baka dapat ipa-look out bulletin ka din, ha? The ombudsman also said that he would seek help from the former Senator Richard Gordon. Patay na. Ha? Hihingi siya ng tulong kay former Senator Gordon na siyang chairman ng Bureau Blue Ribbon Committee. Gusto kong ipatawag si Senator Gordon tungkol dito sa bagay nito para siya ang maglahad ng kanyang opinion sa mga findings ng committee report na hindi siya completely official committee report. Ay. Yari na. Ha? The new ombudsman expect that the review of the cases won't take that long. Uy, kaya pala natatakot si Jaime Marcos. Baka the day of judgment will come early sa mga Duterte minions. Oo. At baka may pagkakataon na rin masampahan na ng mga kaso si Digong, di ba? O para double whammy si Digong. Para pagka-uwi ng abo niya, pwede pa ba natin yang asuntuhin? O di ba pwede naman kasi may mga karton silang ni Digong eh. Wala na po yun, no? Pagpatay na yung tao, absuelto na siya. Paano pa siya makokorte? Wala na nga, hindi niya na madedepensa ang sarili niya, kayo naman. Eh bakit? Meron nga yung tatay nilang karton, no? Meron pa karton. Hindi magtatagal yan. Kasi pag nag-preliminary investigation na yan, kailangan lang ang resolution ay pag-aaral ng husto base sa lahat ng nakalap na ebidensya sa pagdinig noon sa lahat ng ebidensya naririto sa tanggapan ng ombudsman. Yari na. Dapat bang tanungin si Martires bakit ganyan? Bakit si Lau lang saka yung mga Parmali executive? Bakit wala si Go? Wala si Digong? Wala si Duque? Bakit naabsuelto pa si Duque? Ngayon Duque, yari ka. Pwede ka pang masangkot dito kasi hindi ka pa pala na-arraign yata. Now, punta naman tayo kay Yusek Castro. Si Yusek Castro, hindi dapat matanggal yan as PCO Secretary. Undersecretary. Sorry naman, Dave Gomez, sorry naman. Undersecretary po si Yusek Castro. Bakit? Hindi po makaporma ang mga Duterte. Hindi makaporma ang mga Duterte minions. Ang tawag na nga nila kay Attorney Claire, anti-Claire. Kasi anti-Claire sila eh. Pero, wala. Burak kayo. Hindi kayo makapuntos kay Attorney Claire. Bakit? Si Tokmol, basag na basag, supalpal sa kanyang statement na kung ako ang presidente, hindi ko ilagay si Buying as ombudsman. Ano ang sabi ni Attorney Claire? Pasensya na po, hindi po siyang presidente ngayon. Wag na siyang mangarap. Wow, it hurts. +5, kumbaga sa Mortal Kombat bugbog sarado kay Attorney Claire. Si Attorney Claire, si Chun-Li. Si Chun-Li, tama ba yun? Yung babae, si Chun-Li. Wacha! Kawawa siguro yung pagmumukha ni, nung pagmumukha ni Pusit kay Chun-Li, no? Pag sinalang mo siya sa Mortal Kombat, di makatama, mga kababayan. Now, sino pa di makatama? Si Pulong Duterte. Galit na galit siya nung sinabi niya, nalaman niya yung resulta ng ICC na rejected yung interim release ng tatay niya. Sabi niya, this is a political cheater. Kayong mga kumidnap sa tatay ko. Lintik lang ang walang ganti. Pinaano ko na lang sa aking pagkakaintindi doon sa sinabi niya. Mananagot kayo. Tinanong po si Attorney Claire diyan kahapon sa press con niya. Ano sagot niya? Tayo po ay nasa civilized world.
Ano ibig sabihin nun? Ano ang tingin natin kay Pulong? Ha? Next. Wala po tayo sa barbaric world. Ay, nakakaiya mga kababayan. Yung palang magkakapatid na Duterte, ha? Nakatira pala kayo sa ano, yung Mad Max. Alam niyo yung Mad Max? Saka yung Waterworld, ni Kevin Costner. Mga barbaric, ha? Mga nakatira sa caveman. Bakit? Puro na lang paghihiganti. Puro na lang makita nila dugo ng Pilipino ang dadaloy sa lupa. Puro na lang pagpatay, pagbabanta. Sabi nga pa ni Atty. Claire, sundin po natin ang due process. Sumunod po tayo sa batas. Hindi po tayo dapat matakot o manakot. Ganon. Pero ang mga Duterte, magaling lang manakot. Magaling silang pumatay ng tao. Tingnan nyo ginawa ni Pulong. Oh. Diba doon sa Bugaw? Diba? Bakit? Kasi may bodyguard. Paano kung mag-isa lang siya? Sa palagay nyo, matapang siya? Bahag ang titi niyan mga kababayan. Oo. Tatakbo yan. Ay, takbo na ako. Baka magagagana, pumupalandit pa ang daliri niyan. Ay, ayoko na. Oh, di ba? Hindi ka makaporma kay Yusek Castro. We are not living in a barbaric world. Tinawag kang barbaric kasi bakit? Ganun po ugali nyo eh. Ha? Mga barbaric kayo. Ang gusto nyo lang pumatay ng mga Pilipino, manakot, pero wala namang kayo. Dahil lang kayo napapalibutan ng mga guns ninyo. Subukan yung magbanta ng ganyan mag-isa. Ewan ko lang kung di pumulan. Ay, ayoko na. Hindi na naman kayo nakapuntos kay Yusek Castro, no? 10 points kay Yusek Castro. Butata kayo palagi. Kaya hindi dapat matanggal as Yusek ng PCO at PPO si Atty. Claire Castro. Kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.